Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon ang ibabahagi naman natin para sa mga newbies ay kung paano yung pagmamatch ng speaker system. Okay? Yung pagbubuo. Either 2-way, 3-way, 4-way or yung mas mataas pa. So ito yung pinaka-popular pinaka-simple at pinakamadaling gawin para sa mga nakakalam. Para sa mga eksperto madali. Pero para sa akin mahirap pa rin kahit na 2-way lang siya. So 2-way ibig sabihin isang main speaker tapos isang high frequency driver or tweeter. So kapag sinasabing main speaker, yun yung pinakamalaking speaker. Halimbawa kung ilalagay mo na siya sa isang speaker box, isang kahon. Yung pinakamalaking speaker doon, yun yung tinatawag na main speaker. Kahit anong gagamitin mo, woofer, full range speaker, or instrumental, yun yung tinatawag na main speaker. So paano nga ba sila i-match? Ano nga ba yung standard matching ng loudspeaker, yung tweeter tsaka yung main speaker? Sabi ng mga eksperto, kapag mayroon ka 40 watt na main speaker, ang dapat mong ipares na high frequency driver doon o tweeter ay 10 watt lang. Okay, so pagpalagay na lang natin 100 watt para hindi ganong magulo at madaling matandaan. So sa 100 watt, ang nararapat na tweeter dyan ay nasa 25 up to 30 watt lang. Okay? Tapos hindi lang wattage yung babantay natin, meron pang iba. Meron pang tinatawag na impedance, sensitivity, at frequencies. Sa impedance naman, kung 8 ohm yung natin, yung woofer natin, kailangan 6 ohm lang yung ating tweeter. So pagdating naman sa sensitivity, kabaliktaran. Kung laging mataas dito, ito mababa, sa sensitivity naman babawi yung tweeter natin. Yung tweeter natin, kung 91 dB siya, kailangan 88 dB lang yung ating woofer. O kaya, kung 88 dB yung ating woofer, kasi hindi naman siya bumabase dito sa Twitter, laging ito yung binabasihan. Nagdidepende yung mga maliliit na driver natin dito sa malaking speaker, sa main speaker. So, kung 88 dB yung ating main speaker, kailangan 91 dB yung ating tweeter. Tapos yung frequency, yun ang mahirap i-compute. Kaya saludo ako doon sa mga DIYer na nagsasabi na napakadaling gawin ng 3-way, 4-way, tsaka 2-way, lalo na daw 2-way. Gamay na daw nila. Kahit pa nakapikit ay alam na nila yung imamatch na tweeter dito sa malaking speaker. Okay? So kaya saludo ako sa inyo at sana'y matuto din ako sa ganun na magiging kabisado na rin natin yung ganong pagmamatch ng speaker. Para sa akin hindi pa rin kasi yung computation niya hirap kuhanin ng computation. Kasi kung ano yung lalabas dito sa main speaker natin, meron din siyang specific range of high frequencies na dapat mailabas ng tweeter natin kapag dumating na yung klaseng signal na yon. Kasi may mga speaker lang na magaling lang siya sa hip-hop, magaling yung kalabog, magaling yung kalansing. Pero kapag pinatugtog mo na siya ng classical, wala na. Palpak na siya. O kaya kapag ginamit mo siya sa jazz or mellow music, hindi ka na matutuwa. Okay? Hindi ka matutuwa sa tunog. Kaya kapag ako yung nag-DIY ng speaker, nag-DIY ng amplifier, sinusubo ko yan sa lahat ng isang genre. Hindi ako nagfo-focus na mahilig ako sa rock. Titest ko lang yan sa rock. Pag okay na sa rock, okay na yan. So hindi ganon. Kailangan isubok mo yan sa lahat ng genre. Acapella, hip-hop, pop, jazz, dance, lahat ng genre ng music, kailangan mong isubok. Kung hindi na ganong mahihirapan ngayon dahil nga meron na tayong internet, di ba? Hindi katulad dati. So lahat ng klase ng music pwede mong isubok
kung gusto mong matry na yung ginagawa mo ay okay na siya. Okay? Kung pupwede na siya sa lahat. Hindi yung sa isang kategorya lang siya pupwede. Yan. So ngayon ang gagawin natin, isusubok natin siya. Meron tayong magkakaibang speaker dito. So magkakaiba yung tweeters, magkakaiba yung kanilang mga tunog. So pakinggan nyo na lang. Tapos, yun. Kung sa palagay nyo, saan ba yung pwedeng i-match dito sa main speaker natin. So, okay. Titest tayo. Unahin natin itong isang tweeter na to. Okay, so kabitan natin. Okay, so narinig nyo naman, di ba? So, ulitin natin. Okay, dito naman sa kabila. Ito naman. So, isang value lang, capacitance value yung ginagamit natin para pantay-pantay yung pagtitest natin dito. Okay, so dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo sa driver ng horn tweeter. Okay, tapos dito tayo sa ating bullet tweeter. Ayan, ito. So pag ganyan lang maigi. Okay? So yun yung mga magkakaibang tunog ng ating mga high frequency driver or tweeter. So ngayon, ang ibig sabihin dyan, yung direkta talagang sinasabi dyan, kung paano i-match yung main speaker natin, tapos yung tinatawag na tweeter. Kailangan yung tweeter natin ay hindi siya masyadong underrated, tsaka hindi rin siya overrated kumpara sa ating main speakers. Ibig sabihin, yung kapag yung loudness niya, hindi siya lamang na lamang sa tunog ng malaking speaker. Tapos, hindi rin siya gaanong libing na libing yung kanyang tunog. Kaya, kung ito, para sa akin, hindi siya po pwede dito dahil ito'y isang super tweeter. Meron siyang makitid na high frequency ranges lang na pwede niyang ilabas. Naka-focus lang siya sa isang pinakamataas na frequencies. Kaya limitado lang yung high frequency side niya. Tapos yung kanyang sensitivity ay napakababa. Kaya kahit na umabot ka pa sa high volume level ay hindi mo pa rin siya marinig na malakas. So hindi to pwedeng ikabit sa main speaker natin na nag-iisa. Kailangan may kasama tong aalalay sa kanya na yung typical tweeter natin o kaya mid-range. So, hindi po pwedeng silang dalawa lang. Tapos, dito naman sa isa, para sa akin kasi, iwan ko lang kung naririnig nyo, ano. Ito yung nararapat na match dito. Tamang-tama lang yung kanyang frequency. Hindi siya nabibehind dito. Tapos, hindi rin siya umabot sa part na halos magkalibil na yung kanilang tunog. So, tamang-tama. Tapos, yung wattage nito ay
nasa 20 to 30 watts lang. Okay, tapos yung kanyang sensitivity ay nasa tamang level lang. Tapos dito naman, ito kung narinig nyo, napakalakas kumalansing, di ba? Masasapawan na niya halos yung tunog nito. Nag-uumapaw siya sa lakas. Kaya malakas na malakas siya. Hindi siya po pwede kapag malakas na malakas. Katulad na lang dito ito. Ito yung medyo malakas na iba naman yung klase ng kalansing niya. Iba naman kaysa dito sa tatlo. So silang apat ay magkakaiba po sila ng tunog. Pero ito yung kakaiba sa lahat. Yung tunog nito. So ito halos magkakahawig. Kaya lang medyo pinong-pino talaga to. Ito pwede meron siyang may pagka-mid. Ito naman alanganin. Alanganin yung mid, alanganin yung high. Pero sa low volume level, maririnig mo yung kalansing niya. Kaya ito, sa tatlo, ito yung pipiliin ko. Ayan. Okay? So, sana'y makakatulong to, lalo na sa mga baguhan mga viewer natin, kung paano ba yung tamang pagmamatch talaga. So, iba naman yung pairing ng 3-way. So, yung 3-way naman, yung mid-range naman uunahin mong imamatch dito. Okay? Tapos, yung tweeter, imamatch mo naman doon sa mid-range. Tapos iba naman yung pairing ng mid-high. Kasi wala nang ibang kasama yung tweeter kundi mid-range lang. Kaya doon mo siya imamatch. Hindi mo siya imamatch dito sa woofer, instrumental, or full range speaker. Dahil sa isang box, isang mid-high box, dalawa lang sila ginagamit. Yung nagda-drive as mid-range, tsaka yung pinaka-tweeter. Okay? So hanggang dito na lang siguro tayo, no? Sana ay makatulong, at least meron tayong update ng ngayong araw na to, at meron din akong na-share at naibabahagi sa inyo. So maraming salamat, God bless, at bye-bye.